magkakapatayan talaga yan. Makikipaglaban nga yan sa inyo eh. Kung di kayo magtatanggol ng sarili ninyo, kayong papatayin ng mga yan. Kung maaari, huliin nga na walang dugo. Pero hindi maaaring ganun eh. Magkakadugo talaga yan kasi lalaban at lalaban yan. And what will you do when they too have high-powered weapons? So ito, nagpapatotoo na hindi pwedeng walang blood na dadana. Wherefore, foregoing considered, the license to own and possess firearms and firearms registration of Apollo Carion Kibuloy are hereby revoked immediately. Kung hindi po nila ito maibabalik po dahil considered loose firearms na rin po ito, maaari po silang maharap sa kaso for illegal possession of firearms. Po nating humantong sa ganyan po yung mga posibilidad, kusa na po nilang isurrender ito mga baril po na ito. To also understand na yung subject po ng warrants of arrest na ito also has a vast resources na nagagamit din po niya sa kanyang pagtatago. So once you have a respondent or an accused that is a flight risk, especially given the resources that this person has, then the prosecutors are very diligent in making sure that that doesn't happen. No, that the accused is able to leave the country without actually facing the allegations in the proper forum. Dahil sa revocation order na pinirmahan ni PNP Chief Romel Francisco Marbil, may tuturing ng loose firearms ang 19 na baril na nakapangalan kay Pastor Apollo Kibuloy. Binibigyan sila ng 6 na buwan para isuko ang mga ito. Ipinahayag ng kampo ni Kingdom of Jesus Christ leader, Pastor Apollo Kibuloy, ang plano nitong umapela sa pagkansela ng Philippine National Police sa firearms registration at license to own and possess firearms nito, kaugnay ng mga inilabas na warrant of arrest laban sa pastor. Sa isang pahayag sa abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion, sinabi niyang naghihintay sila ng ruling mula kay PNP Chief Romel Marbil para malaman ang naging basehan sa desisyon nito. Naniniwala naman umano si Attorney Torion na nasa bansa pa rin ang kanyang kliyente, sa kabila ng patuloy nitong hindi pagpapakita sa mga pagdinig. Samantala, binigyan lamang ng 6 na buwang ultimatum si Kibuloy para isuko ang 19 na niyang baril. Narito at pakinggan po natin ang naging pahayag ng kanyang legal counsel. Sa usaping legal naman natin ngayong araw, pinapasurrender ng Philippine National Police o PNP ang mga baril ng Kingdom of Jesus Christ founder na si Pastor Apollo Kibuloy matapos i-revoke ng ahensya ang license to own and possess firearms at ang firearms registration ng pastor at ng kapwa niya akusado sa kasong child abuse na si Ingrid Canada. Merong 19 na baril na nakarehistro sa pangalan ni Pastor Kibuloy at isa naman kay Canada. Sinabi ng PNP na sa ilalim ng Republic Act 10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition, ang mga may-ari ng baril na nahaharap sa kaso na may parusang pagkakakulong na hindi bababa sa 2 taon ay maaaring matanggalan ng lisensya. Kasalukuyang nahaharap si Pastor Kibuloy sa kasong qualified human trafficking at child abuse kung saan siya ay patuloy pa ring pinaghahanap ng mga otoridad hanggang sa kasalukuyan. Eto, para pag-usapan ang isyong ito, makakausap natin ang isa sa mga abogado ni Pastor Kibuloy na si Attorney Israelito Torion. Magandang araw, Attorney Torion. Welcome po sa Usaping Legal. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ho sa PTV. Magandang umaga po. Magandang umaga din Panyero, Attorney Galang. Attorney, unahin na po natin, no? Nagpahayag ho yung PNP na binabawi na ho nila yung lisensya para sa mga baril at firearms nga ho ni Pastor Kibuloy. Ano ho ang reaksyon dito ng kampo ni Pastor Kibuloy at ano po yung mga gagawin ninyong hakbang dito? Narinig ko nga yan kahapon na may nag-interview sa akin na GMA ata yon. And gaya ng sinabi ko kahapon, we will await the receipt of the resolution penned presumably by General Marbil. We respect him. But I was informed na yung basis niya ata ay Section 4G ng RA 10591. Kaya nga, we will await the receipt of the resolution kasi kung babasahin po natin yung Section 4G, it speaks of a person applying for a license to own firearm.
para po hindi ata na yun mag-apply kay Pastor Apollo Kibuloy kasi hindi po siya applicant, grantee na po siya. So Section 39 po dapat ang mag-apply. Dapat doon sa Section 39, conviction of a crime po yung requirement bago ka ma-revoke yung license. Kaya hihintayin namin yung kanyang order at baka mag-file po kami ng motion for reconsideration. Baka nakaligtaan lang ni General Marbil na hindi po pwede i-apply yung Section 4G kasi applicant pa lang yon, grantee na po si Pastor Apollo Kibuloy so Section 39 na kailangan conviction. Kaya nga, it's in these cases why we apply for firearms kasi hindi natin minsan yung faith natin, destiny natin. Minsan popular tayo, minsan sa bugso lang ng stroke of luck, maging nandun ka naman sa ibang hindi ka na popular. Marami na ring galit sa iyo. Kaya nga nag-a-apply tayo ng firearm for self-defense. Yun po. And sir, so attorney, maghahain nung kayo na motion for consideration if ever ho ay yun nga matanggap nyo na ho yung talagang nilalaman nga ho nung mula ho sa PNP. Yes po. Yan po ang balak naming gawain kung matanggap po namin para ma-explain namin ng mabuti. Professional naman po si General Marbil. We respect him very much. And we know that if ever he will be enlightened na, hindi pala po pwede itong Section 4G kaya hindi na nag-a-apply si Pastor Apollo Kibuloy. Tapos na po, grantee na po siya. So Section 39 po ang i-apply. Dapat po conviction, hindi po mere charge. Eto sir, hanggang ngayon ho ay pinaghahanap pa din ho no, ng PNP si Pastor Apollo Kibuloy. Eto, tanong ho ito ng publiko, wala ho ba talagang balak na sumuko si Pastor Kibuloy sa mga otoridad at nasa bansa pa po ba si Pastor Kibuloy? Number one po, I have to clarify that the decision whether or not to surrender lies with Pastor Apollo Kibuloy. That is his personal choice. However, as what I have already mentioned in many interviews, may request sana siya kasi ang fear talaga niya is yung extraordinary rendition. Yung i-surrender yung kanyang person doon sa United States of America not following the usual extradition process. Kaya nga doon sa kanyang declaration, nag-request sana siya na at least mayroon lang promise in writing that Washington will not interfere in the court proceedings in the Philippines and that he will not be extraordinarily rendered to the United States of America by President Marcos, by the PNP and the other executive officers of the Republic. Yun sana ang request niya. Pero hindi po ata nagawa yun. And on the other hand, kini-question pa po niya yung finding of probable cause po na ginawa ng Department of Justice. So yung validity ng charge po ay under question pa. So yun siguro ang tinitingnan niya na baka mag-grant yung motion to quash namin or mag-grant yung motion for reconsideration ng DOJ. So wala na siyang kaso. So yun siguro ang tinitingnan po ni Pastor Apollo Kibuloy. As a matter of fact, parang ini-educate niya tayo kasi yung kanyang demand or request, no, parang hindi siguro masarap sa pakikinig natin. Bakit ka magdi-demand? Ikaw nga yung akusado dito. May basihanan pala yun. Yung social contract theory na all Republican governments are founded upon. I-surrender natin yung ibang mga rights natin doon sa gobyerno. In return naman, yung gobyerno will protect our rights. What is the right sought to be protected by Pastor Apollo Kibuloy? The right to our territorial jurisdiction. The right that our citizens be protected by our laws. That he should not be extraordinarily rendered to other jurisdictions. Yun po, sana maintindihan po ninyo. Attorney, malinaw ho yan, no? At yun nga ho, sinasabi nga din na ho natin, no? Kapag hypothetically speaking, kunyari nga ho, kapag mabigay ho ng gobyerno yung sinasabi niya hong request o kondisyon, at yun nga ho, sinabi natin na ma-deny nga ho yung motion to quash ho ninyo, susuko na ho ba si Pastor Kibuloy? That is a probability. Kung maggawa nga si Presidente Marcos, no, at saka si Secretary of Justice Remulla, PNP
Chief Marbel ng written promise na hindi i-allow ang Washington to interfere in court proceedings, at saka hindi rin siya i-extraordinarily render to the United States of America, then perhaps baka i-consider he might surrender and face the cases, kasi wala naman talaga siyang takot dito sa mga kaso na ito. If you note, I have already explained, etong complainant po dito, rape po yung final niya na kaso. And nung nangyari daw yun, September 1 of 2014, nangyari daw yun. At nag-file siya ng kaso, medyo matagal po, December 18 of 2019. And before siya nag-file, meron na po siyang warrants of arrest for libel in 2018. Nag-counter-file lang po siya, counter charges lang po ito niya. Kaya nga na-dismiss ito sa 2 beses sa prosecutor's office ng Davao City, at saka nag-petition for review siya noong January 4 of 2021. It took the DOJ or the entire prosecution process more than 4 years to resolve the preliminary investigation process. So, kaya nga, nag-file kami ng MR. Baka naman, pagbigyan kami ni Justice Remulla na mabasa niya yung aming motion for reconsideration, at baka i-reconsider po niya. Attorney, ito, paulit-ulit din yung sinasabi ho nung kampo ninyo na ayaw ho sumuko ni Pastor Quiboloy dahil sa takot nito dun sa extraordinary rendition sa Amerika. Attorney, ano ho yung basehan ng inyong kampo dito? Saan ho nanggagaling yung posibilidad na ito, yung takot ni Pastor Quiboloy? At kung sakasakali ho ba, yung, kung extradition naman ho, kikilalanin naman ho ba ito ni Pastor Quiboloy? Yung extraordinary rendition has been practiced by the United States of America since 1860s up to the present, no? I think yung si John Surratt, nagsimula yan yung in-assassinate niya si Abraham Lincoln, tapos kinuha siya dun sa tumakas po sa ibang bansa, kinuha at dinala doon sa United States of America para i-trial siya. Marami pa pong iba, ang mga more recent cases, yung Khalid El Masri, which happened in Macedonia. Yun naman, terrorism yun. Kinuha siya doon sa Skopje in Macedonia, and then he was also hidden in and tortured in black sites, no, and other cases, and the president of Panama, the de facto president of Panama, no, in the 1980s, when he was summarily when the United States of America conducted a daring invasion of Panama and got de facto president Noriega and brought to the United States on trial. Marami pong mga kaso po, thousands of cases that have been done by the United States of America because of or through extraordinary rendition. So kung nagawa nga yun as against a de facto president pa ng Panama, how much more po kay Pastor Apollo C. Quiboloy? Yun po ang legitimate fear po niya. Sana po maintindihan po ninyo. So sir, kung follow up lang po, kung proseso naman ho ng extradition, ay ito ho ay kikilalanin naman ho ni Pastor Quiboloy kung sakasakali. Well, so long as there is that guarantee siguro na hindi nga siya i-extraordinarily render, it is a possibility that Pastor Apollo C. Quiboloy will face the extradition process. Kasi I think, Panyero, it will really follow certain procedure before it can get through. And that is pursuant also to our legal procedures. And I think Pastor Apollo C. Quiboloy will respect that. No? Of course, that is his own personal decision po. We will cross the bridge when we get there. Yun lang po ang aking personal opinion based on our past conversations po. Pwede po akong magkamali. Attorney, ito naman nung nakaraang linggo, no, may request ho yung DOJ na mailipat yung mga kaso ni Pastor Quiboloy mula sa Davao City. Ngayon papunta ho sa Quezon City. Ano ho yung reaction ho ng kampo ho ni Pastor Quiboloy ho dito? We have yet to receive a copy of the formal petition for change of venue. That is presumably filed under Article 8, Section 5, Paragraph 4 of the 1987 Constitution.
Ang comment ko lang dyan, ginawa din niya noon ni Blenda Portugal, yung nag-file kami ng libel cases po against her, may warrants of arrest siya, kaya nga nag-countercharge siya dito ng rape case na naging human trafficking, na meron ng criminal forfeiture ng lahat ng mga assets ni Pastor Apollo si Quiboloy. Kaya nagtaka kami, paano itong naging rape case? Tapos, naging human trafficking. Tapos i-file doon sa Davao City, ang DOJ resolution is, sabi ang Davao City ang mag-file ng one count of human trafficking, naging 2 counts na ng human trafficking, qualified pa, non-bailable pa, and then may criminal forfeiture order pa na nakalagay doon sa information. Walang link, walang causal link bakit napunta doon. But be that as it may, yan naman siguro ang sitwasyon ngayon, and we will really face the cases via filing the appropriate motions in court po. Ito, panghuli na lamang ho, attorney, ano ho ang mensahe nyo sa publiko na talagang hanggang ngayon, no, syempre sa social media nagsasabi, bakit ganun, hindi siya sumusuko, dapat diba no one is above the law, etc. At ano rin ho yung mensahe nyo ho doon sa mga taga-suporta ni Pastor Quiboloy? Ang sa amin lamang po, doon po sa nangungutya po sa kanya, sana po hindi tayo hindi tayo mag-judge against him agad. Alamin niyo po muna kung ano yung mga depensa namin, kasi po kung inyo pong i-analyze po, siya po ang complainant dito, nag-counterfile lang ng kaso ito pong complainant. Meron lang siguro siyang iniisip at meron lang siya talagang takot na baka i-extraordinarily render siya doon sa United States of America. At baka part din po kasi ng ating legal process na i-question muna yung charge against him. Baka mapagbigyan po siya, makita po na wala talagang kabuluhan po itong charges na ito, i-quash or i-dismiss po ito, pursuant to his rights po itong ginagawa rin niya. Kaya huwag po natin siyang husgaan. Sa mga supporters naman niya, patuloy po nating ina-assert po ang rights po ni Pastor Apollo si Quiboloy. Siguro pagsubok lamang ito galing sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ako po ay Muslim. Aking hinihingkayat po yung mga supporters po ni Pastor Apollo si Quiboloy na wag lang po sana mawala ng pag-asa. So long as the sun rises in the east, there will be justice in this case. In every difficulty, there is always ease. Yun lang po. Salamat po, Panyero, sa iyong panahon na binigay po sa amin. Sir, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Torion. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you po. Si Attorney Israelito Torion, isa sa mga abogado ni Pastor Apollo Quiboloy. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.